Nabasa niyo ba yung post na gano'n? Sabi, quick birthday, kaya ngayon, sabi ng tatay, iibahin ko pag nag-birthday ang anak ko, kailangan siya yung masaya. No? Kasi yung tatay daw, yung mga barkada, sila yung nag-enjoy. Pero yung mismong birthday, hindi nag-enjoy. Pero ang tanong sa atin ngayon, sa birthday bang ito ni Jesus, si Jesus ang nag-enjoy sa buhay natin. Amen? Amen. So ang sabi diyan, tayo ay, ang sabi ko, ay narito dahil dumating ang Creator natin. Ito po yung sinasabi sa malalim na pakahulugan na Logos. The Logos, the logic of the universe, become a crying infant. The hands that shape the mountains become hands that needed to be held. So, ang ganda po ng sinasabi, no? Yung kamay na humubog ng mundo, humubog ng kapaligiran, ang siyang kamay din na kailangan hawakan bilang isang bata. Amen ba yun? Napakagandang kaisipan po nun, ano? Pinili ng Diyos ipanganak bilang isang baby upang maranasan niya ang magkaroon ng isang pamilya. Kaya ang isang pamilya ay dapat humahawak sa isang bata na vulnerable, no? Isang maliit na kamay, ngunit puno ng kahulugan. So dito po makikita natin ang isang pamilya na humahawak sa kamay ng ating Panginoong Hesus. No, nagtitiwala siya. Nagtitiwala ang isang pamilya. No, na yung kamay na yon ang siya din may hawak ng ating bukas at ng ating buhay. Okay? Pangatlo po, mga kapatid. Christmas is the light pitching His tent. Okay, bakit kaya gano'n? Tagalogin natin. Ang liwanag na, ano ba yung pitching tent? Nag-aayos ng tent. Nagtatayo ng tent. Nagtatayo ng tolda. Bakit po? Sapagkat yung salitang dwell doon sa John, next check. Ang salitang dwell sa John, sa dwell. Ayan. Ang sabi po dyan, naging tao ang salita at Nanirahan. balik natin dyan. Nanirahan. Ayan. Nanirahan. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay buskos ng kagandahang loob at katotohanan. Yung salita po diyang nanirahan, no? The Greek word, next chapter, the Greek word, dwell, skineo, no? Literally means pitch his tent, no? Ang tunay na ibig sabihin pala ng salitang nanirahan o nag-dwell ay nag-ayos ng isang tolda, nag-pitch ng tent. Just as God dwelt in the tabernacle in the wilderness, He now dwells in a human body. Yan. Kaya palang ibig sabihin po ng alagang dwell, nagtayo ng tolda. Nagtatag ng isang tabel na akulong. No? Di po ba naalala po ninyo si Moses? No? Pinagtatayo sila habang sinilalakbay ng mga tabernacle. Pansamantalang tirahan na kung saan pwede silang sumamba. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay pagtatayo ng isang pagsambang puso sa Panginoon. Amen ba yan? Amen. Ang ating pong Diyos ay nagtayo ng isang tolda noong Kapaskuhan. Ibig sabihin po, handa siyang makisalamuha. No? Naranasan niyo po ba yung may bagong lipat kayong kapitbahay? Yes po. Yung si Ate Cruz. Kasundo niyo naman natin. Kasundo ko Amen. So, hindi po ba, kapag may bagong kapitbahay, tumitingin ka, uy, yung ginagawa natin. Iisip ko, makakastorbo ba ito sa pamumuhay namin? Maingay ba ito? Nagsusulog ba ito ng dahon? O kaya ay nagbibidyo kayo ba ito paggabi? Nakakastorbo ba? Di ba yung mga isipin natin? Pero ang Diyos, pinili niyang makipag-pitch in, magtayo ng tolda sa kalagitnaan natin. Hindi siya isang istorbo. Hindi siya isang mamumuhay na makaka-apekto
sa atin negatively. Ang sinasabi diyan, ang Diyos, nakialam sa buhay natin, nag-teach siya ng 10, na ibig sabihin po, ipinadaman niya kung paano tayo namumuhay. No? Gusto niyang makita at maranasan din mamuhay bilang tao kung paano tayo, no? Kung paano po tayo namumuhay. At alam ng Diyos. No? Kaya di po ba kapag may kapitbahay tayo, medyo nakikita din yung galaw natin. Nagiging bantay pa minsan. O kaya nagiging nabibisto pa yung ating mga pamumuhay. No? May isang kapitbahay na para ingitin niya yung kapitbahay niya, nag-iiyaw siya ng taba ng baboy. Kunyari, nagbabarbecue siya. Pero hindi naman. Nagpapatawa po ako, ba tayo na tumawa? So, yun po mga kapatid. No? Di ba sa kapitbahayan, nangangapit bahay, no? So, ibig sabihin po, alam yung pamumuhay natin, nakikita tayo. So, ganyan po ang Panginoon. Opo, nakipag-teach siya ng 10. Nakisalamuha siya sa neighborhood. Nakisalamuha siya sa atin. Grace and truth. Next year, He didn't come to condemn the world from a distance. Yan. But to save it from the inside. He brought a fullness that meets our emptiness. Okay? So dumating siya, hindi upang hatulan o bigyan ng paghatol ang mundo, ngunit to save it from the inside. He brought a fullness that meets our emptiness. Okay? Ang sabi po, full of grace and truth, yan po ang kanyang pagdating. Dumating siya na puno ng biyaya, ng kaloob at ng katotohanan. Amen? So ano po ba yung mga empty sa ating mga buhay? Di po ba? Ano po ba yung mga walang laman sa ating mga buhay? Kundi ang sabi, pupunuin niya ng Diyos ng kanyang biyaya at ng kanyang katotohanan.